And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kapatid. Nako, parang tumitindi na itong hidwaan ngayon mga kaibigan, or sigalot, sa pagitan ni former President Duterte at sa pamunuan ng PNP mga kapatid. Matapos insultuhin kahapon mga kaibigan ni former President Duterte yung kasalukuyang PNP chief ngayon na si General Marbil. Kasi nga mga kapatid, kahapon sa hearing ay tinanong itong si Digong, merong congressman na nagtanong sa kanya, di ko alam kung si Luis Tro or si Gutierrez, Tinanong siya, Mr. Former President, ano po ang masasabi nyo tungkol doon sa naging statement ni General Marbil na di umano'y hinahanap na daw po kayo, hinahanap na daw po kayo ng mga pulis na inyong kinasangkapan dati, sa panahon ng inyong administrasyon, para ipatupad yung inyong war on drugs. Kasi nga Mr. President, kailangan nila kayo ngayon. At pinangakuan nyo daw sila na after ng inyong administrasyon ay nandyan pa rin kayo at tutulungan sila sa mga posibleng kaso na inyong kakaharapin. Diba? Yun yung naging tanong kahapon ng isang congressman mga kapatid. At ang naging sagot lang ni Duterte mga kababayan, imbis na i-address niya ng maayos yung tanong na yan sa kanya kahapon mga kapatid, ininsulto niya mga kababayan yung kasalukuyang PNP chief na si General Marbil. Sinabi pa niya mga kapatid, live niyang sinabi na wag daw paniwalaan itong si Marbil. Syempre mga kaibigan, itong mga taga PNP, itong pamunuan ng PNP, nakaantabay din kahapon mga kapatid sa hearing ng Quadcom at umaasa sila na may magandang sagot. May magandang sagot silang makukuha galing kay former President Duterte. Kanya nga lang mga kababayan, noong marinig nilang imbis na i-address ni Duterte yung hinaing nitong mga pulis na ito, ay ininsulto pa niya mga kapatid yung kasalukuyang PNP chief na nagpaabot sa kanya mga kababayan ng hinaing nitong mga pulis na apektado doon sa kanyang war on drugs operation noon. Ngayon mga kapatid, rumesback na naman itong taga PNP. At ito mga kababayan, ito ang bibigyan natin ngayon ng reaction. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin muna natin to bago tayo magbigay ng ating opinion at reaction. Kakapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Pumalag ang Philippine National Police sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quadcom kahapon na huwag paniwalaan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito'y kaugnay sa mga pulis na umano'y napabayaan matapos na ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, suportado ng data ang naging pahayag ni General Marbil kaugnay sa mga pulis na naapektuhan sa kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. This is not only the statements of our Chief PNP, this is the records na nandun po sa PNP na ito'y galing sa ating DPRM, sa ating Directorate for Personal and Records Management, particularly yung mga killed in action, wounded in action. Doon sa mga nakasuhan po naman natin, ang nag-provide ng data po niyan ay DIDM. So, hindi ito biro po itong data po na ito, ma'am. So, hindi po ito panalilita lang ng ating Chief PNP. This is a backup by a solid data po. Sa katunayan, hindi ani... Ito mga kapatid, mga polis na naapektuhan sa Duterte war on drugs. Yung namatay daw mga kaibigan, ayon sa data dito is 312. Tapos yung sugatan is 974. And dismissed from the service is 195. Incarcerated. Ano ba? Nabubulol ako. Incarcerated is 20. Hindi ko alam paano ba yung incarcerated. With criminal charges is 214 and total is 1,214. So ito yung mga pulis mga kaibigan na naghahanap ngayon or hinahanap ngayon mga kabatid yung pangakong tulong
ni former President Duterte. Dito pa lang mga kapatid, sa mga killed, syempre siguro padre di pamilya yung nawala dito kasi kadalasan sa mga pulis na sumasama sa war on drugs ay mga lalaki. So ito mga kaibigan, biruin nyo 312 na pamilya. Tinalikuran ni Digong na parang tae mga kapatid. Ito umaasa to mga kababayan na bibigyan sila ng assistance ni Digong dahil nga wala na yung padre di pamilya nila na kung saan yun din yata yung breadwinner. So biruin mo mga kapatid, 312 na pamilya nagugutom ngayon dahil sa kagagawa ni Duterte. Dahil sa pagsama ng kanilang padre di pamilya mga kaibigan doon sa war on drugs operation ni Duterte. And ito namang 974 mga kababayan, sa tingin ko ito yung mga disabled na mga pulis ngayon na hindi na pwedeng mapakinabangan sa serbisyo, kaya sinabi dito wounded. Sa tingin ko, sa analyzation ko lang mga kaibigan, na ito yata yun, yung mga may permanent disability na. And ito, dismissed from the service. Diba? Isa din to mga kapatid, 195 families din ang nagugutom dyan kasi pag na-dismiss, wala nang trabaho. Kasi baga hindi ka basta-basta makakahanap ng trabaho mga kaibigan kung may record ka na. And ito mga na-dismiss mga kapatid, sa tingin ko positive to, positive talaga to mga kababayan, or guilty ito sa EJK. So swerte ka na lang kung bago ka na-dismiss marami kang naipon, marami kang naipon marami kang naipon na pera doon galing sa war on drugs. Pag wala kang naipon, kawawa talaga ang pamilya mo. So kung titingnan natin mga kapatid, 1,214 isa ito yung mga humihingi ngayon ng tulong kay Duterte mga kababayan. Tapos after tanungin si Duterte kahapon sa hearing mga kapatid, imbes na i-address sila ni Duterte ng maayos, pang-iinsulto pa yung nakuha ng PNP chief nila. So nakakadismaya yun mga kapatid. Kahit ako naman siguro madidismaya din. Ano ba yan? Pagkatapos mo kaming pakinabangan, iiwanan mo kami ngayon na parang tae. Diba? Sayang yung respeto nila mga kababayan. Ayun. Siyempre, umasa din talaga itong mga pulis na ito mga kapatid dahil commander-in-chief nila yung nag-utos Diba? Umasa din talaga sila mga kababayan, natutulungan sila at magiging totoo itong si Duterte sa kanyang mga pangako. Siyempre, commander-in-chief yan at nakita nila na itong pagkatao ni Duterte ay hindi kung sino-sino lang dyan na pwedeng mapako yung pangako. Kanya nga lang mga kapatid, yun ang nangyari. Napako nga yung pangako ni Digong. Diba? Biruin mo, 1,214. Ito mga kapatid, running pa to. Sa tingin ko, running pa to. Marami pa yata dito mga kaibigan ang hindi pa naitala sa datos na ito. 'Di ba? So imagine mo 'yan, yung mga pulis na nasa maayos dinala mo sa kabulastugan mo, dinamay mo sa iyong pagiging kriminal, at ginamit mo sila, pagkatapos mo silang gamitin, iniwanan mo. Siguro mga kapatid, masasabing lesson learned na rin ito sa mga sa pamunuan ng PNP. Na kahit ano pa yung ipangako sa kanila ng sino mang presidente dyan, dapat isipin pa rin nila mga kababayan yung kanilang kapakanan, kasi hindi basta-basta yung hindi basta-basta yung i-commit mo yung trabaho mo sa kagustuhan ng ibang tao 'di ba? Dapat siguro isipin mo pa rin yung kapakanan mo, dahil lalo na kung meron kang pamilyang binubuhay mga kababayan. So dapat think twice before you throw the dice. Anyway, tuloy muna natin to. Biro ang 1,214 na mga pulis na naapektuhan ng war on drugs mula July 2016 hanggang June 2022. Mula sa nasabing bilang, 312 dito ang nasawi, 974 naman ang nasaktan habang gumaganap ng kanilang trabaho. Nasa 195 na pulis ang natanggal sa serbisyo, 20 ang nakakulong na at nasa 2... nakakulong to mga kapatid. Ito na yung nasentensyahan after ng mga isinampang kaso sa kanila related sa EJK. Sumunod kasi kay Digong 114 ang patuloy na humaharap sa kasong kriminal. Kaya naman, welcome development para sa PNP
ang pangakong pinansyal na tulong ni dating Pangulong Duterte para sa mga pulis na patuloy na humaharap sa legal challenges. We would like to extend our appreciation to the former President for initiating yung pagbibigay niya. Sinabi niya na 1 million. This is a welcome development dahil kung matatandaan niyo po, nagbigay po ng kanyang pahayag ang ating Chief PNP na nung nakakaang administrasyon, particularly from 2016 to 2022, ay marami po tayong pulis na talagang humarap sa mga legal challenges. Dapat singilin talaga na si Digong dyan, no? Pinangakuan daw pala ni Digong, hindi ko nakuha kahapon yan, hindi ko na napanood kahapon yan na nangako si Digong. Kasi nga, kahapon habang naghihiring mga kapatid, meron din kasi akong ginagawa. Pero kung ganun man, no? Maganda yon na nangako si Duterte sa inyo ng, ng 1 milyon, di ba? Malaking bagay na rin yun kahit papano. Pero doon sa mga may kinakaharap na kaso ngayon, baka kukulangin yung 1 milyon. Pero it's better than nothing na lang. It's better than nothing na lang yan. Di ba? Kaya dapat siguro dito sa mga police, ang masasabi ko lang talaga dito, dapat think twice before you throw the dice. No? Mahalin mo yung trabaho mo. Huwag kang basa-basa sumunod sa mga bagay na inuutos sa inyo na sa tingin mo hindi na tama. No? Taliwas na doon sa iyong sinumpaan. And etong si Duterte, dapat talaga nilang habulin yan mga kababayan. No, habulin talaga nila yan. Lalo na't merong, meron daw yatang 2 billion itong si Duterte sa kanyang bank accounts. Diba? Meron daw 2 billion itong si Duterte, mga kaibigan, sa kanyang bank account. So, kung 2 billion ang pera ni Digong sa kanyang bank accounts, mga kapatid, at around 1,200 lang sila, kayang-kayang bayaran ni Duterte yan. Diba? Tagi 1 million lang yan eh. Kaya kung ako sa inyo, singilin nyo talaga si Digong dyan. Diba? Kasi baka mamaya yan, makulong sa ICC yan eh. Baka ma-forfeit pa lahat ng mga pera niyan sa bangko. Kaya kung ako sa inyo, madaliin nyo ang pagsingil nyo dyan kay Duterte. Diba? Ganun lang kasimple yan eh. And yan na nga, mga kaibigan, sa ating mga kapulisan, dapat isipin nyo palagi kung bakit nandyan kayo sa inyong posisyon, bakit ganyan yung suot yung uniforme. Yung uniforme nyong yan, palatandaan po yan bilang tagapagpatupad ng batas, hindi para abusuhin ang ating batas. Diba? Tingnan nyo, sa kakasunod nyo kay Digong, anong nangyari sa inyo? Diba? Dapat matuto kayong igalang, ang batas ng Pilipinas. Hindi yung dahil gusto nyong lumakas sa isang politiko, sunod kayo ng sunod. Kahit mali na yung ginagawa nyo. Mali na yung pinapagawa sa inyo. Anyway mga kapatid, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo pa ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video dahil nagugutom na ako mga kababayan. And i-comment nyo na rin dyan mga kapatid yung inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.